Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Bacoor, Cavite. May isang napaulat na nasawi at isa pang lubhang na sugatan. Pahirapan din ang pag-apula sa apoy na posible umanong nagsimula sa nag-aaway na mag-asawa. At nakatutok doon live si Rafi Tima. Sa videong ito nakuha mula sa Cavite, sa kasagsagan ng sunog, kita ang nagngangalit na apoy. Dahil sa malakas na hangin, mabilis itong kumalat sa mga kabahayang gawa sa light materials sa Barangay Longos, Zapote 3 sa Bacoor, Cavite. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang inisyal na pagresponde nila sa sunog dahil sa kapal ng usok at dami ng taong tumatakas sa apoy, bitbit ang kanilang mga gamit. Nagkaroon ng difficulty kasi kami ay papasok, yung mga tao naman dala yung gamit nila pa sa labas. So makipot yung daanan, limited space, banggaan kami. So sa paglalatag pa lang ng house namin, nagkaroon ng difficulty na. But we tried our best. Sa kapal ng usok, pansamantalang isinara ang isang bahagi ng Longos flyover. 11:52 umano nagsimula ang sunog sa gitnang bahagi ng mga kabahayan. Emosyonal ang punong barangay, lalo pat noong nakaraang buwan lang, nasunugan din ang kanilang barangay sa Sichuwawa kung saan 6 pamilya ang apektado. Nakita ko kung paano yung mga bata magtakbuhan. Nag-iiyakan pati yung matatanda. Kaya masakit po rin sa akin. Posibleng nagsimula ang sunog sa nag-aaway na mag-asawa. Kagabi pa lang daw, may banta na magsisimula sila ng sunog. Nabalitaan na pala doon sa kanila doon, may talo-talo na damay-damay na to. Tapos sabi nung isang yung nagsunog, sabi niya may mamamatay. Ayun. Dapat yun, paggabi pala inireporta sa barangay para nakuha namin at hindi nangyari ang ganyang bagay. Nasa kote raw kaninang hapon ng isang alias Ale na kasabwat ng alias Alaw na siya umanong nagsimula ng sunog. Sa ospital kasi ang daming tama binugbog ng tambayan. Mahigit 800 kabahayan sa Sitio Kanluran at Sitio Tabo nang nadamay sa sunog. Sa drone video na ito, kita ang lawak na nasunog ng mga kabahayan. 2:30 ng hapon, idineklarang fire out ang sunog, nagad sinamantala ng ilang residente para bumalik at tumingin ng maisasalba, bagamat pinagbabawalan pa. Ayon sa kapitan ng barangay, may impormasyong isa ang patay at isang malubhang nasugatan dahil sa sunog. Pero ayon sa BFP Bacoor, kinukumpirma pa nila ang mga impormasyong ito lalo pat nagpapatuloy pa ang kanilang mopping up operation. Wala pa raw pinal na bilang ng mga nasunugan kanina pero posibleng umabot ito ng 1,000 pamilya. Marami sa kanila pansamantalang sumilong sa Longos flyover. Ayon sa barangay, marami sa mga nasunugan for relocation na dahil tatamaan ng LRT Line 1 Cavite Extension ang lugar na ito. Ang nasunugang sitio noong nakaraang buwan, tatamaan din ng LRT Cavite Extension. Thank God naman po kahit papaano nakaligtas po kaming lahat, wala pong nasawi, wala pong nasaktan. Lahat lang po ng gamit, yun lang po yung nasunog eh. Hindi nga po namin po alam kung saan po kami magkakaroon ng tirahan sa ngayon. Kasi wala pa naman po kaming balita kung saan po kami titira. Vicky, nagsuot na tayo ng mask dahil papunta rito sa ating direksyon yung usok na kanina pa natin iniinda. Pero ayon sa BFP, pagtitiyak nila, wala nang apoy sa ngayon sa mga kabang ito kundi usok na lamang. Para sa mga gusto namang magpahatid ng tulong, yung mga evacuees po ay nasa 2 covered courts sa Barangay Molino, 2 sa may Salinas at 2 covered court naman sa may Molino 3. Nandun po ngayon yung mga evacuees na nangangailangan ng mga damit at pagkain. So sa mga gusto magpahatid ng tulong, naroon po yung mga evacuees. Ayon naman sa BFP, hanggang sa mga oras na ito ay negatibo pa yung report na may nasawi sa sunog na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.